Nagpan si Lance mula sa kanyang pouch at naglabas ng determining talisman. Kinuha ni Vice Patriarch Baron ang determining talisman at ngumiti, hindi mo pag ginagamit ang determining talisman sa iyong siyam na buhay, mabuti, opisyal na kung ipinapalam sa iyo na nakapasa ka sa pagsusulit at opisyal na naging isang peripheral na disipulo ng lumilipad. Cloudsec. Sige, dahil nasa top 10 ka, mangyaring tumayo sa entablado at hayaan ang lahat na magsaya para sa iyo. Oo. Naglakad si Lance papunta sa isang entablado sa labasan, ang unang siyam ay nakatayo na sa entablado, at si Lance ay nakatayo sa isa sa ika-10 pwesto. Sa ibaba ng entablado, maraming mga alagad ng Phaeon sect ang nanood, nagbubunyi at sumisigaw para sa bawat henyo. Sa entablado, si Lance ay nasa pulutong sa ibaba ng entablado at nakita si Harleen. Kaya lang, kinakabahan na ngayon si Harleen na nakatingin sa labasan ng Desolate Beast Forest, na para bang sabik siyang naghihintay na lumabas si Lance, o nag-aalala na may mangyari sa kanya. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, itong hanggal na babae, lumabas na ako at nakatayo sa ika-10 pwesto sa entablado, hindi man lang niya ako nakilala, ngunit oo, ang dugo ng daan-daang mga hayop ay nagpamura sa akin, kahit na kaya ko, hindi ko kilala ang sarili ko. Hindi nagtagal, lumabas ang pang-11 pwesto. Ngunit sa kasamaang palad, nahuli siya, ang nangungunang 10 lamang ang kwalipikadong tumayo sa entablado at makuha ang atensyon ng lahat. Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan mula sa karamihan. Tingnan mo, nandito si Elder Shijun. Uy, nandito rin siya sa eksena, interesado rin ba siya sa Outer Disciple Assessment? The crowd was discussing. Karaniwan, hindi interesado ang Outer Disciple Assessment, ang mga elder ng Flying Cloud Sect o kung ano paman, ngunit dumating si Elder Shijun. Natatakot ako na si Elder Shijun ay pumunta sa eksena dahil gusto niyang makita ang isang tao. WHO. Kalokohan, syempre ito ay Lance, hindi mo ba alam ang tungkol sa isang biro na kumalat sa buong angkan ilang araw na ang nakakaraan? Ang ignorante na teenager na iyon na tinatawag na Lance ay nagsabi na si Elder Shijun ay maikli ang paningin at isang polaka sa isang balon. Ngayon ay ang araw ng pagtatasa, tiyak na dumating si Elder Shijun upang tingnan kung ang walang alam na teenager na iyon, si Lance, ay makapasa sa pagtatasa, tama ba? Haha, nakakatuwa yung bagets na yun, natatakot ako na umatras na siya sa umpisa, mas malaking biro ang ginagawa niya this time. Hehe, tulad ni Elder Shijun, gusto ko ring makita kung makapasa si Lance sa pagsusulit. Lumipad si Elder Shijun sa tabi ng Vice Patriarch. Shijun, bakit ang tagal mong pumunta rito? Ngumiti ang Vice Patriarch. Sabi ni Elder Shijun, Vice Patriarch Baron, alam mo kung bakit ako nandito. Haha, naparito ka upang makita kung ang ignorante na binata na nagsabing ikaw ay maikli ang paningin at mangmang ay makakapasa sa pagsubok, sabi ni Vice Patriarch Baron. Oo, gusto kong makita kung hindi man lang siya makapasa sa assessment na ganoon kalaki ang bibig. Well, ang ignorante na teenager na iyon ang talagang pinakamalaking biro ng Flying Cloud Sect ngayong taon. Sabi ni Vice Patriarch Baron na bahagyang tumango. Sa sandaling ito, si Lance ay nakatayo sa entablado, sa ika-10 pwesto, at narinig niya ang pag-uusap ni na Vice Patriarch Baron at Elder Shijun. Nais ni Lance na lumabas kaagad at sumigaw, buksan mo ang iyong mga mata ng aso, ngunit naisip ito ni Lance, mas mabuting maghintay, hindi na kailangang magmadali, maaari ring hintayin na lumabas ang lahat bago magtama ang kanilang mga mukha. Kaya lang, sunod-sunod na lumabas. Tumitig si Elder Shijun sa labasan upang makita kung kailan lalabas si Lance, ngunit sa kasamaang palad, sa tuwing may lalabas, hindi si Lance. Nanlamig si Elder Shi Monarch sa loob, isang taong hindi man lang makapasa sa assessment, may lakas pa rin siyang loob na sabihin na siya ay maikli ang paningin. Siyempre, hindi tumingin si Elder Shi sa entablado, dahil sadyang hindi siya makapaniwala na si Lance ay papasok sa nangungunang 10, bukod pa, hindi niya kailangan ng kanyang mga mata para maramdaman ito,
ang 10 tao na nakikipaglaban sa entablado ay lahat sa ikalawang yugto ng body tempering, habang si Lance ay nasa unang yugto ng body tempering. Sa ngayon, 2 kaharian lang ang itinago ni Lance, masasabi niyang napabuti siya ng isang hakbang nang lumaban siya sa mga hayop sa panahon ng pagtatasa. Ayaw ni Lance na biglang gawing prominent ang sarili at magdulot ng hindi kinakailangang problema. Ang katotohanan na siya ay 12 taong gulang na ngayon at naabot na ang ikalawang yugto ng body refining ay katumbas na ng isang pagkabigla. Si Harleen ay patuloy na nanunood sa labasan ng may kaba, sa tuwing may lumalabas, mula sa pag-asam ay nauuwi siya sa pagkabigo. Katulad nito, mahigit 2 oras ang lumipas sa isang kisap mata, at halos 9,000 tao ang nakalabas na sa Desolate Beast Forest. Ang 9,000 kataong ito ay nakapasa lahat sa pagtatasa. Bawat taon, ang bilang ng mga taong nakapasa sa pagtatasa ay mas mataas, dahil ang pagtatasa ng panlabas na disipulo ay hindi likas na mahirap. Sa sandaling iyon, isang tao ang lumipad mula sa malayo, at ang taong iyon ay nagsabi kay Beren, Vice Patriarch, ang mga numero ay magkakasama, at mahigit sa 2,000 tao ang bumalik sa panimulang punto nang hindi pumasa sa pagtatasa. Mabuti. Sumigaw si Beren, lahat, ipinapahayag ko na ang pagtatasa ng panlabas na disipulo ngayong taon, ay opisyal na natapos, isang kabuoang 11,000 tao, kung saan 9,000 ang pumasa sa pagtatasa at opisyal na naging mga panlabas na disipulo, habang ang iba pang 2,000 ay bumalik sa panimulang punto. At nabigong makapasa sa pagtatasa. Nais kong batiin ang 9,000 kabataan na nakapasa sa pagtatasa. Ang 9,000 mga bigot sa eksena ay labis na nasasabik. Sa sandaling ito, isa pang tao ang lumipad palabas mula sa Desolate Beast Forest at sinabi kay Vice Patriarch Beren, Vice Patriarch Beren. Loo yun, ano ito? Vice Patriarch Beren, may kailangan akong i-report. Sabihin mo. Sa 9,000 tao na nakapasa sa assessment, isa sa kanila ang nakapatay ng hindi bababa sa 200 demonyong hayop. Ano? Paanong posible iyon? Totoo, nakikita ko ang mga bakas. Sino te? Hindi ko pa alam, pero ang dami niyang napatay na halimaw, siguro matagal na siyang na-delay, dapat libo-libo ang pwesto niya, bigyan mo ako ng oras, malalaman ko kung sino ito, ang taong ito, siya ay talagang isang henyo. Manam, hanapin mo siya. Pagkatapos sabihin iyon, lumipad ang Vice Patriarch patungo kay Elder Shijon at nakangiting sinabi, Kuya Shijon, iyong ignorante na binata na nagsabing maikli ang paningin mo, lumabas na ba siya ah? Ngumuso si Elder Shijon, lumabas ng umutot. Hahaha, natatakot ako na ang walang alam na binata ay bumalik na sa kanyang simula. Tumawa ng malakas si Vice Patriarch Beren. Nagtawanan at nagtawanan din ang maraming tao sa eksena. Maya-maya lang, may biglang sumigaw, open your dog eyes to see if I'm out. Sino ang nagsasalita? Ako. Nagakad palabas si Lance na nakikita ng mga tao. Biglang tumingin ang lahat kay Lance. Pinunasan ni Lance ang dugo sa kanyang mukha, inihayag ang kanyang malinaw na mukha. Tumingin si Lance sa mga tao at sinabing, kung sino man ang nagsabing hindi ako lumabas, mangyaring buksan ang mga mata ng kanyang aso. Kahit na ang mga salita ni Lance ay hindi pinangalanan ng sino man, alam ng lahat na may malinaw na mata na si Lance ay tinutukoy si Elder Shijon at hinihiling kay Elder Shijon na buksan ang mga mata ng kanyang aso. Nang makita ni Elder Shijon si Lance na tinatawag siyang Dog's Eye, nagalit siya, Lance, ikaw. Tumingin si Lance kay Elder Shijon at sinabi, Elder Shijon, hindi kita pinag-uusapan, sinasabi ko na sinumang mag-aakalang hindi pa ako lumalabas, mangyaring buksan ang mga mata ng kanyang aso at makakita ng malinaw, hindi lamang. Lumabas na ba ako, ngunit nanalo rin ako ng ika-10 pwesto. Sa sandaling ito, tahimik ang mga manunood. Nagpatuloy si Lance, hindi lang ako ang nakakuha ng ika-10 pwesto, nakapasok din ako sa ikalawang yugto ng body refining sa panahon ng pagtatasa na ito, oo, ako, si Lance, 12 taong gulang, ikalawang yugto ng pagpino ng katawan, na nangangahas na sabihin na wala akong kinabukasan.
Nakaramdam ng panginginig ang lahat nang marinig nila ang mga salita ni Lance. Si Vice Patriarch Baron ay sumipsip ng malamig na hangin, 12 taong gulang sa ikalawang yugto ng body tempering. Ngunit sa sandaling ito, si Baron ay napakapangit, walang kapantay na pangit, 12 taong gulang na tumuntong sa ikalawang yugto ng pagdadalisay ng katawan, wala na ba talagang hinaharap para sa gayong tao? 1502. Lahat ng tao sa audience ay napatingin kay Lance nang may pagtataka, naalalan lahat ang nakaraang biro kung saan sinabi ni Elder Shijon na si Lance ay walang iba kundi isang batang henyo at walang kinabukasan, habang si Lance ay nagsabi na siya ay maikli ang paningin. Ngayon, si Lance ay pumasok sa ikalawang yugto ng body tempering sa edad na 12, kaya, hindi ba talaga maganda si Lance, o si Elder Shijon ay talagang maikli ang paningin? Napakapangit ng mukha ni Elder Shijon na ilang beses niyang gustong sabihin, ngunit hindi niya magawa. Sa sandaling iyon, tila nakita ni Vice Patriarch Baron ang kahihiyan ni Elder Shijon, at nagmamadaling sinabi, Elder Shijon, bagamat pumasa si Lance sa pagsusulit at naging ika-10, ngunit hindi iyon nangangahulugan na siya ay napakahusay, maaari mong tingnan kung gaano kahabag-habag ang buong katawan ni Lance, ang kanyang buhok at damit ay puro dugo, kaya't kahit ang mga tao ay hindi makilala siya. Kung titingnan mo ang iba pang 9 na tao sa nangungunang 10, mayroon lamang kaunting dugo sa kanilang mga damit. Sa kabaligtaran, si Lance ay kailangang dumaan sa libo-libong paghihirap at 9 na pagkamatay upang makadaan sa Wild Beast Forest, habang ang iba pang 9 ay dumaan sa Wild Beast Forest ng madali, kaya kung ihahambing, kahit na si Lance ay nanalo. Ang nangungunang 10, hindi siya mas masahol pa kaysa sa iba pang 9. Sa makatuwid, si Lance ay hindi kasing husay ng inaakala niya. Nang marinig ng lahat ang paliwanag ni Vice Patriarch Baron, naramdaman nila na ito ay medyo makatwiran at tumango ang kanilang mga ulo. Oo, si Lance ay hindi halos kasing sama ng iba pang 9 na nasa nangungunang 10. Si Elder Shijon ay abala rin sa pagsasabing, Vice Patriarch Baron o ikaw ay may insightful pa at nakita mo ang susi sa isang sulyap, karaniwan, para sa isang tao na nasa ganoong kahirapang kalagayan bago dumaan sa Desolate Beast Forest. Ibig sabihin ang taong ito ay napakahirap, bukod pa rito, malaki ang posibilidad na makatagpo lamang siya ng 1 o 2 mahiwagang hayop. Kaya naman, ang swerte ang siyang dahilan ng karamihan sa dahilan kung bakit siya nakapasa sa pagtatasa at naging ika-10 pwesto. Tumango si Baron, oo, ang isang taong may mababang lakas sa harap ng mga mahiwagang hayop ay hindi makakatagpo ng napakaraming mahiwagang hayop kung hindi siya makakaligtas. Masasabi ko lang na ang swerte ni Lance ay hindi masama. Napangiti si Lance nang marinig niya ang mapanuksong komento ni Baron at Elder Shijon. Nang marinig ni Baron ang panunuyan ni Lance, nagtanong siya, ano? Dunzeksen, hindi ka nasisiyahan sa ating wika. O sa palagay mo, ang paglalahad namin ng katotohanan ay nakabawas ng malaki sa iyong napakaranggal na ika-10 pwesto. O sa palagay mo ay ako ay kasing ikli ni Elder Shijon. Hahaha. Tawa ng tawa ang eksena, kung si Lance ay tatawaging short-sighted man lang ng Vice Patriarch, medyo nakakatawa talaga. Habang ang lahat ay nakatingin kay Lance, nakita nila na ang mukha ni Lance ay hindi mapagpakumbaba o mapagmataas, at ang kanyang mga labi ay bahagyang yang. Sinabi ni Lance, Vice Patriarch Baron, kung ikaw ay maikli o hindi makapagkomento si Senior, ngunit gusto kong ipakita sa lahat ang isang bagay sa lugar. Ano yun? Ilabas mo yan. Inilabas ni Lance ang kanyang pouch, pagkatapos ay ibinuhos. Wow! Biglang, mahigit 200 magic nuclei ang natapon sa lupa, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, napatay ni Lance ang mahigit 200 mahiwagang hayop sa Desolate Beast Forest. Wow! Ang daming magic core. Oh my God, nakapatay ba si Lance ng napakaraming mahiwagang hayop? How is that possible? Ang dami niyang napatay na halimaw at nakakalabas pa siya ng ganoon kabilis. Nag-uusap ang buong lugar at gulat na gulat. At noon pa lang, ang lalaking nag-ulat noon kay White Ming na isang tao ang pumatay ng hindi bababa sa 200.
Ang taong nasa itaas ng mga demonyong hayop ay sumigaw, Vice Patriarch, siya iyon, siya ang pumatay ng hindi bababa sa 200 demonyong hayop sa Desolate Beast Forest. Ah! Natulala si Vice Patriarch Beren habang nakatingin sa mga mahiwagang core sa buong lupa sa ilalim ng mga paa ni Lance. Ang mga taong nasa ilalim niya ay nagulat sa kanya na isa sa mga tao sa pagtatasa ngayong taon ay pumatay ng hindi bababa sa 200. Mga demonyong hayop, ngunit hindi niya inaasahan na ang taong iyon ay si Lance. Naisip niya na kahit na talagang umiral ang taong iyon, siya ay irerango sa likod ng ilang libo dahil gaano katagal bago mapatay ang naparaming hayop. Ngunit mayroon si Lance pumatay ng napakaraming halimaw at nirerango pa rin sa nangungunang 10, kaya gaano siya kalakas. Paano pa kaya ito magagawa? At sa ngayon, sa pag-iisip ng bumalik si Lance sa labas ng Desolate Beast Forest, ang kanyang buong katawan ay duguan habang kung ito ay nabahiran ng dugo ng hindi mabilang na mga demonyong hayop, ang lahat ay malinaw, ang buong katawan ni Lance ay mura ng napakaraming dugo, hindi dahil siya ay nasa gulo, ngunit dahil siya ay nakapatay ng napakarami. Si Vice Patriarch Beren at Elder Shijun ay nag-isip lang sa harap ng lahat na mali ang kay Lance. Sa sandaling ito, naramdaman ni Vice Patriarch Beren na nag-iinit ang kanyang mukha, tulad ng isang superior na tao na nag-isip na si Lance ay lalabas lamang pagkatapos ng siyam na pagkamatay, ngunit ngayon siya ay sinampal ng malakas ni Lance, sa paningin ng lahat, ganoon nga. Nahihiya sa kanyang sarili, hindi siya makapaghintay na makahanap ng isang bitek upang mag-drill. Sa unang pagkakataon na nakita ko ito, naisip ko na ito ay isang magandang ideya na tingnan ito, ngunit hindi ko naisip na ito ay isang magandang ideya na tingnan ito. Inilagay ni Lance ang magic core sa lupa sa kanyang storage bag at sinabing, tama, nasa Wild Beast Forest ako at nakapatay ng mahigit 200 hayop, kaya naantala ako at nabahiran ako ng pula ng dugo ng mga hayop, kaya naman mukha akong kahabag-habag, hindi tulad ng sinabi ng ilang tao, lumabas ako na may 1,000 paghihirap. Ngayon lang sinabi ni Vice Patriarch Beren at Elder Shijun na maswerte akong nakatagpo ng iyang mahiwagang hayop at nakapasa lamang sa pagtatasa pagkatapos ng siyam na pagkamatay. Ito ay isang seryosong insulto sa akin, tang someone, kung hindi ako bibigyan ng paliwanag ngayon, kaya Flying Cloud Sect, ayos lang kung hindi ako papasok, aabandonahin ko agad ito. Wow! Napakayabang, ang iba ay nakapasok sa Flying Cloud Sect na ang kanilang mga ninuno ay nag-iipon ng birtod, ngunit hindi siya pumapasok dahil dito. Ang mga tao ay gumalaw, mainit na nagdedebate. Lance, huwag kang masyadong lumayo. Galit na galit si Elder Shijun, sapat na ang galit niya para saktan ang sarili sa publiko, ngunit hindi pa handang tumigil si Lance, at tumingin sa kanya, gusto niyang humingi sila ng tawad sa Lance, o agad niyang aabandonahin ang Flying Cloud Sect. Anong galit? Ngumuso si Lance, kung igagalang ako ng isang tao sa pamamagitan ng isang paa, dadaanan ko siya sa pamamagitan ng isang paa, kung ang isang tao ay lumayo sa akin, bakit ko siya bibigyan ng mukha, Feiyon Sect, Column. Pagkatapos sabihin iyon, inihagis ni Lance ang kanyang manggas at naghanda na umalis. Damn! No way! He's really willing to leave. He's a top 10 guy. Nakita ng lahat kung paano talagang gustong umalis ni Lance at manatili. Bumaba si Lance sa stage at lumabas ng Flying Cloud Sect. Isang batang babae sa karamihan ang lumabas at sumigaw, Kuya, sasama si ate, hindi ako mananatili sa isang Flying Cloud Sect. Agad na nakilala ng lahat na ito ay si Harleen. Mga langit, umalis na rin ang dakilang kagandahang si Harleen. Sa kalagitnaan ng hangin, si Elder Shijun ay mukhang sobrang pangit, at si Patriarch Beren ay nalulumbay din, ngunit pagkatapos ng lahat, nakuha ni Lance ang nangungunang 10, at kung siya ay lumayo dahil dito, siya, bilang pangalawang Patriarch na namamahala sa ang pagtatasa na ito, ay tiyak na paparusahan ng Patriarch, dahil ang mga makapasok sa nangungunang 10 ay tiyak na mga talento. 1503. Teka! Sigaw ni Vice Patriarch Beren. Huminto si Lance, ngunit huminto lamang at hindi lumingon. Sinabi ni Vice Patriarch Beren, Lance,
talagang may backbone ka, magbilang ka ng mabuti, dahil iyan ang kaso, ako talaga ang nag-aakalang husgahan ka ngayon at nagdulot ng ilang insulto sa iyong reputasyon, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. For what I just said, baka sabihin ng lahat na kulang ako sa kagandahang loob bilang Vice Patriarch. Now, you can stop leaving. Sinabi ni Lance, hindi talaga ako sinira ni Vice Patriarch Beren ngayon, pinalakpakan mo lang si Elder Shijun, ang kailangan ko ay para sa taong tunay na nang iinsulto at ginawa akong biro bago ako pumasok sa Feyon Sect. Para humingi ng tawad sa akin sa mga sinabi niya. Napatingin ang lahat kay Elder Shijun. Sa sandaling ito, tumataas baba ang galit na dibdib ni Elder Shijun. Lance, huwag kang maghanap ng kamatayan. Banta ni Elder Shi Monarch. Nilinggan ni Lance si Elder Shijun at sinabing, sa simula pa lang, ano ang hindi ko nagawa para masaktan si Elder Shijun. Ang mga Elder ang hinusgahan ako ng walang dahilan at ininsulto ako sa una, hindi ba? Kung hindi, matanda, maaari mo akong patayin sa lugar na iyon. Ikaw. Itinaas ni Elder Shijun ang kanyang kamay sa galit. Si Beren ay abala sa pagsasabing, Shijun, huwag maging pabigla-bigla, si Lance ay nasa top 10 na, at tiyak na magiging isang peripheral na disipulo ng Feyon Sect na nakatutok sa paglilinang, isang pangunahing target, kahit ako ay hindi. Lakas ng loob na bumitaw, not to mention naglakas loob ka pa ring pumatay, pero huwag mong hayaang masira ang pangalan mo bilang matanda kahit kaunting kawalan. Huminga ng malalim si Shijun, pagkatapos ay sinabing, Lance, titingnan ko kung ano ang kaya mo, sa araw na ikaw ay maging mediocrity ay ang araw na ako, si Shijun, ay babalik para sa iyo, kaya kumilos ka. Pagkatapos sabihin iyon, inihagis ni Elder Shijun ang kanyang manggas at lumipad palayo sa isang kisap mata. Nakikita ng lahat na sa hinaharap kapag si Lance ay nasa Flying Cloud Sect, si Elder Shi Monarch ay maaaring humadlang at wala siyang gagawin sa kanyang sarili, ngunit sa napakaraming mga disipulo sa ilalim ng mga kamay ni Elder Shi Monarch, tiyak na siya ay magbibigay Lance ilang kulay, o kahit napatayin siya. Sinabi ni Vice Patriarch Beren, Lance, humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ni Elder Shijun, at inaasahan kong manatili ka, gusto ng Flying Cloud Sect na manatili ang mga henyong tulad mo. Sinabi ni Lance, dahil napakabait ni Vice Patriarch Beren na imbitahan ako, hindi ako aalis. Sumigaw ang mga tao, napakagandang mukha, hindi man lang makapasok ang iba kung gusto nila, ngunit inanyayahan siyang manatili. Sumigaw si Vice Patriarch Beren, sige, tapos na ang Outer Disciple Assessment ngayong taon, congratulations ulit sa mga nakapasa sa assessment. Gayunpaman, hindi kayo pwedeng mag-slow off, dahil, ang pagpasa sa assessment ay hindi nangangahulugan na mananatili kayo sa ang Flying Cloud Sect magpakailanman, pagkatapos ng 2 taon, sasali ka sa Inner Peripheral Disciple Assessment, at kung makapasa ka sa Inner Peripheral Disciple Assessment ay magiging tunay na mga disipulo ng Flying Cloud Sect. Sa madaling salita, bawat isa sa inyo na ngayon ay isang panlabas na disipulo ay maaari lamang manatili sa Flying Cloud Sect sa loob ng 2 taon, at pagkatapos ng 2 taon, kung hindi ka maaaring maging isang panloob na disipulo, kailangan mo pa ring mawala. Sige, maghiwa-hiwalay tayo ng ganito, magkakaroon ng mga espesyal na tao upang ayusin para sa iyo at turuan ka kung ano ang gagawin pagkatapos. Pagkasabi nun, lumipad na si Vice Patriarch Beren. Isang katiwala ng Flying Cloud Sect ang sumigaw, pakiusap, lahat ng mga panlabas na disipulo na nakapasa sa pagtatasa, sumunod sa akin. Sinundan ng lahat ang katiwala na iyon. Si Harleen ay abala sa pagsasabi kay Lance, Kuya. Ate. Kuya, hindi ko inaasahan na ganito kakagaling, ipinagmamalaki ka ni ate. Sabi ni Harleen na may kasiyahang mukha. Nako ate, wag kang mag-alala kuya. Hinding-hindi kita pababayaan. Sige, sumama ka muna sa steward na yan, ihahatid ka na niya ngayon para maghanap ng dormitoryo tapos may mga bagay din siyang ipapaliwanag sa iyo. Magkakasama tayo mamaya. Sige, mauna na ako ha, saan kita hahanapin kapag tapos na ako? Tanong ni Lance. Hihintayin kita sa harap ng cafeteria. Mabuti.
Sinundan ni Lance ang steward na iyon sa isang bakanteng lugar ng dormitoryo. Ang sabi ng steward na iyon, lahat, ito na ang magiging dormitoryo ninyo mula ngayon, alam mo ba kung sino ang nakatira dito dati? Tama, ang mga taong nakatira dito noon ay mga peripheral disciples din, ngunit ngayon ay hindi na sila makapasa sa inner peripheral disciple test at umalis na sa Flying Cloud Sect. Pagkalipas ng 2 taon, iyong hindi na maging inner circumference disciples ay aalis din sa lugar na ito, na magbibigay ng puwang para sa mga pumasa sa assessment pagkatapos ng 2 taon. Ang realidad ay ganoon kalupit, kaya please. Pahalagahan ng 2 taon na ginugol mo sa Flying Cloud Sect. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang nagtanong, Senior, anong antas ang kailangan mong maabot bago ka maging isang disipulo sa inner circle? Pagkalipas ng 2 taon, upang maging isang disipulo ng inner circle, kailangan mong maabot ang hindi bababa sa ika-5 yugto ng body tempering, ngunit ang ika-5 yugto ng body tempering ay hindi palaging matagumpay, at ang pinakamagandang bagay ay maabot ang ika-6 na yugto ng body tempering, kung gayon ito ay mas matatag. Damn it! 2 years to reach the 6th stage of body tempering, that's too hard. 9,000 teenagers were crying off, they had to reach the 5th and 6th steps of body tempering from the 1st and 2nd steps in 2 years, hindi lang kaya ng mga ordinaryong tao. Sa sandaling ito, hindi nagsalita si Lance. Pag-abot sa ika-6 na yugto ng body tempering sa loob ng 2 taon, ito ay ganap na walang stress para kay Lance. Si Lance ay nasa ika-4 na yugto na ng body tempering ngayon, sa loob ng 2 taon, maaaring naabot na niya ang ika-8 o ika-9 na yugto ng body tempering. Nangako si Lance sa loob-loob, sa susunod na 2 taon, dapat siyang magsumikap upang maabot ang mas malakas pa. Susunod, magkakaroon ng pagpili ng dormitoryo, at ang bawat isa sa nangungunang 10 ay makakapag-ayos ng isang silid na may hiwalay na patio, habang ang iba ay titira sa isang grupong dormitoryo ng tig-8 tao. Mangyaring pumili para sa inyong sarili. Pagkasabi niyon ay nagsiksikan ang lahat patungo sa mga hilera ng dormitoryo sa harapan nila. Si Lance at ang iba pang 9 na tao sa nangungunang 10 ay direktang dumating sa 10 maliit na parang village na single room. Ang single room na ito ay may maliit lamang na bungalow sa loob, isang kwarto lang, ngunit may isang bakuran na napapalibutan ng bilog na pader. Kumpara sa mga dormitoryong iyon ng grupo, ito ay itinuturing na isang napakarangyang kasiyahan, hindi bababa sa maaari itong maging isang hiwalay na silid, at may ganoong kalawak na bakuran. Pumili si Lance ng isang solong silid malapit sa ilog pagkatapos ay pumasok sa loob. Pagkatapos magayos ng kaunti, lumabas si Lance habang tinatawag ng tagapangasiwa ang lahat para mag-focus. Pagkatapos na mapila ang lahat, sinabi ng tagapangasiwa na iyon, lahat, ipapaliwanag ko sa inyo ang isang bagay na mahalaga sa susunod, kaya makinig kayong mabuti. Sa susunod na 2 taon, maaari kayong pumunta sa Flying Cloud Sect's Heavenly Cloud Collection, kung saan doon ay lahat ng uri ng martial arts at mga lihim na pamamaraan, maaari kang pumili ng mga nababagay sa iyo. Pangalawa, maaari ka ring pumasok sa True Beast Forest sa katimugang bahagi ng Flying Cloud Sect, manghuli at pumatay ng mga mahiwagang hayop, at ipagpalit ang kanilang mga core para sa pills, spirit stones, at iba pang mga kailangan. Susunod. Umalis ang tagapangasiwa, at ang lahat ay parang mga langaw na walang ulo, hindi alam kung ano ang gagawin. Gayunpaman, 2 taon mula ngayon, ang pagtatasa ng disipulo ng Inner Circle, anuman ang iyong pamumuhay sa 2 taon na ito, kaya naman bago manatili si Harleen kasama si Lance sa bahay ng magsasaka at hindi bumalik sa Flying Cloud Sect ng ilang araw. 1504. Dumating si Lance sa dining hall ng Flying Cloud Sect. Ang cafeteria dito ay cafeteria lamang para sa mga outer disciples ng Flying Cloud Sect. Ang mga inner peripheral disciples ay hindi nakatira dito, kaya syempre hindi sila pupunta dito para kumain. Sa sandaling ito, naghihintay si Harleen sa pasukan ng cafeteria. Gayunpaman, may isang lalaking nasa hustong gulang na nakatayo sa tabi ni Harleen. Kuya Gaston, bakit mo hinahanap si Lance? Tanong ni Harleen sa lalaking katabi niya.
It's none of your business. Ngumuso ang lalaking iyon. Tama, ang lalaking ito na naghihintay kasama ni Harleen para kay Lance ay si Gaston. Ate. Sa sandaling ito, dumating si Lance mula sa malayo. Kuya, nahanap mo na ba ang dormitoryo? Si Harleen ay abala sa pagtatanong. Well, humanap ka ng magaling, yung top 10 pwedeng magstay sa isang single room, I'm staying in a single room with a separate courtyard. Wow! Nakakainggit, kapatid, mahal ka ni ate. Hehe. Sa sandaling iyon, lumapit si Gaston na may malamig na mukha at sumigaw, Lance. Ah, ikaw. Hindi nakilala ni Lance ang taong ito. Si Harleen ay abala sa pagsasabing, kapatid, siya ay si Gaston, ang panganay na anak ng ulo ng aming pamilyang Damon, si Harvey, at mayroon siyang nakababatang anak na lalaki na nagngangalang Bryce. Biglang naintindihan ni Lance, natatakot ako na matagal nang hindi nakita ni Gaston ang kanyang kapatid na si Bryce, kaya kinailangan niyang tumakbo kay Lance, napakawalang hiyang tao. Ngumuso si Lance, Gaston, ano ang hinahanap mo sa akin? Ang mukha ni Gaston ay labis na nalungkot at sinabing, Lance, tinatanong kita, nakita mo ba ang aking kapatid, si Bryce, sa Wild Beast Forest? Katawa-tawa, ano ang gusto mo sa akin kapag nawawala ang iyong kapatid, hindi ako taga Missing Persons Bureau. Nakangiting sabi ni Lance. Natarante rin si Harleen at nagtanong, oo, Kuya Gaston, hindi nga kilala ng kapatid ko si Bryce, bakit mo ito tinatanong sa kanya? Nga pala, anong nangyari sa kapatid mo, si Bryce? Bakit mo ginawa halika para tanungin si Lance? Nabaluktot ang mukha ni Gaston. Nang makita niya si Lance na naglalakad palabas ng Desolate Beast Forest na buhay, alam ni Gaston na hindi nagtagumpay ang kanyang kapatid na patayin si Lance, naguguluhan siya kung ano ang nangyayari, kaya agad siyang pumasok sa Desolate Beast Forest. Gayunpaman, hinanap niya ang buong Beast Forest ngunit hindi niya makita ang kanyang kapatid, at syempre, hindi niya nakita ang bangkay ng kanyang kapatid, na parang nawala ang kanyang kapatid sa manipis na hangin. Sa kawalan ng pag-asa, si Gaston ay walang pagpipilian kundi ang lumapit at tanungin si Lance, bagamat naisip niya na si Lance ay tiyak na hindi kayang patayin ang kanyang kapatid, ngunit pagkatapos ng lahat, ang kanyang kapatid ay naroon upang patayin si Lance, marahil ay may alam si Lance. Mga pahiwatig. Si Gaston ay balisa sa loob, Lance, wala ka pa bang sasabihin? Hahaha, anong gusto mong sabihin ko? Ngumuso si Lance. Si Lance ay medyo nalilito sa loob nang makita kung gaano kabalisa si Gaston, malamang na pumunta siya sa Desolate Beast Forest upang hanapin ito at pagkatapos ay hindi ito nakita. To death, hindi niya sinira ang bangkay parang hindi niya mahanap ang bangkay. Sa katunayan, ang bangkay ni Bryce ay kinain na ng halimaw, kahit na anumang buto ay hindi naiwan, ang kamatayan ay napakalungkot, maaaring ito ay naging tae sa kolon ng hayop. Lance, masasabi ko sa iyong mga mata, tiyak na may tinatago ka sa akin. Sigaw ni Bryce. Natarante si Harleen, Brother Gaston, ano ang nangyayari? It's none of your business. Tumingin din si Gaston. Hindi tumitingin kay Harleen, ang kanyang tingin ay nakadirekta kay Lance. Gayunpaman, may magandang ekspresyon si Lance, hindi lang sinabi ni Lance sa kanya, hayaan siyang maglaan ng oras para pahirapan. Mabangis na sinabi ni Gaston, Lance, kung malalaman ko na sinadya mong itago ito at hindi mo sinabi sa akin, hindi pa ako tapos sa iyo. Hahaha. Ngumisi si Lance. Si Harleen ay abala sa pagtatanong, Gaston, sabihin mo rin sa akin ng tapat bakit mo hinahanap si Bryce. Ano ang nangyari sa kanya? Bumantong hininga si Gaston at naglakad palayo, paano siya magkakaroon ng mukha para kausapin si Harleen. Pagkaalis ni Gaston, nagtanong si Harleen, Kuya, bakit kanya tinanong kung nasaan si Bryce? Lance trailed off? Dahil hindi niya mahanap si Bryce, karapat-dapat siya, sigurado akong pati ang mga bangkay ay kinain na ng mga hayop, hahaha. Mga bangkay. Ito. Ate,
Noong nasa Desolate Beast Forest ako, nabangga ko si Bryce, gusto niya akong patayin, at kung hindi ako nagkakamali, dapat si Harvey ang dumating para sumulat sa kanila at humiling sa kanila maliban sa akin. Ah! Gusto kang patayin ni Lance Bryce sa Wild Beast Forest. Nagulat si Harleen. Oo, pero sayang, pinatay siya ng isang misteryosong lalaki. Sabi ni Lance. Hindi inamin ni Lance na napatay niya siya dahil mukhang napakalakas ni Gaston at hindi pa sigurado si Lance, bukod pa, may darating pang Harvey. Pinatay ng isang misteryosong tao. Oo, hindi ko alam kung sino yung misteryosong tao, sis, kalimutan na natin yun, pasok na tayo sa cafeteria at kumain. Bueno, mabuti. Ngunit ang Harvey na iyon ay sobrang kasuklam-suklam at walang hiya kaya hinayaan niya ang kanyang anak maliban sa iyo, dapat silang matakot na babalik ka sa pamilya sa hinaharap at kunin ang kanyang posisyon bilang pinuno ng pamilya. Galit na sabi ni Harleen. Sinabi ni Lance, itong mga taong maikli ang paningin, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang iniisip nila, gaano kalungkot na ang layunin ng aking Lance ay ang pamumuno ng isang maliit na pamilyang Damon. Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni Lance. Kuya, ang layo ng tingin mo. Oh, ate, ngayong naging peripheral disciple na ako ng Flying Cloud Sect, paano ko ipopromote ang sarili ko pagkatapos nito? Sana turuan ako ng kapatid ko. Tanong ni Lance. Sinabi ni Harleen, ang susunod na hakbang ay syempre ang pagtatasa ng mga disipulo sa inner circle sa loob ng 2 taon. Nakatadhana para dito ate nasa 3 yugto pa lang ako ng body tempering, meron pa 1 taon na lang, hindi ko na maaabot ang 6 na yugto ng body tempering, kahit na nasa 5 yugto ako ng body tempering, halos hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon. Medyo nadismaya si Harleen. Binigyan siya ni Lance ng isang blankong tingin at sinabing, kung gayon ay kulang-kulang ka pa rin noon, madalas kang tumakbo sa lungsod sa ilalim ng bundok. Ako, I can't help it. Although gusto ko rin magsipag, pero, mahirap. Sige ate, no need to be frustrated, we'll both work together in the future, you tell me how we can break through fast. Sinabi ni Harleen, syempre ito ay ang pagkuha ng immortal na mga mapagkukunan, ang mas maraming immortal na mga mapagkukunan na mayroon tayo, ang mas mabilis na maaari nating masira ang kaharian. Kung gayon, paano tayo makakakuha ng walang kamatayang mga mapagkukunan ng paglilinang? Para sa amin na mga alagad sa labas, maaari tayong pumunta sa True Beast Forest para manghuli at pumatay ng mga mahiwagang hayop at ipagpalit ang mga core ng mga Spirit Stone, Pills, at iba pa. Kung mas maraming mahiwagang hayop ang ating hinuhuli, mas maraming mga Spirit Stone at Pills ang maaari nating ipagpalit. Dahil, at mas mabilis kaming makalusot. Gayunpaman, hindi madali, ang mga mahiwagang hayop sa True Beast Forest ay malalakas at madaling mamatay doon. Kaya, kaming mga panlabas na disipulo ay bumuo ng isang alyansa, at 3 o 5 sa amin ang pumunta. Papunta sa Demonic Beast Forest ng magkakapares, hinahabol ang mga demonyong core at ipamahagi ang mga ito ayon sa kani-kanilang kontribusyon. Kapatid, maaari kang sumali sa ilang mga alyansa ngayon, ngunit syempre, maaari ka ring bumuo ng sarili mong mga alyansa at pumasok sa True Beast Forest magkasama upang manghuli at patayin ang mga mahiwagang hayop. 1505. Tumango si Lance, ngunit hindi handa si Lance na makipag-alyansa sa iba. Sa lakas ni Lance, hindi na kailangan ng isang alyansa, at isang slash para patayin ang 7 yugto ng body tempering ay isang lakas na ang buong Flying Cloud Sect, ng lahat ng mga panlabas na disipulo, natatakot ako na walang iba kundi si Lance. Ay magagawa. Nagtanong si Lance, ate, pumasok ka sa Flying Cloud Sect 1 taon bago ako, kaya malamang na sumali ka sa isang alyansa ngayon. Oo. Ang alyansa na sinasali ko ngayon ay ang Smallpox Alliance, gayunpaman, ang aming Smallpox Alliance ay babae lahat, kung hindi, maaari kong imungkahi na sumali ka rin sa aming Smallpox Alliance. Gayunpaman, babalik ako at hihilingin sa tingnan mo kung makakasama ka sa amin. Sabi ni Harleen. Malakas ba ang Smallpox Alliance mo?
Ito, paano ko sasabihin, ang Smallpox Alliance natin, pinakamalakas ay nasa ikalimang yugto ng body tempering, ang pinakamahina ay nasa ikatlong yugto ng body tempering, 8 kaming lahat. 8 kaming lahat. Girls, pumapasok tayo sa True Beast Forest isang beses bawat kalahating buwan, at hinahati natin ang mga ninakawan na magic core. Kuya, pupunta tayo sa Smallpox Alliance mamaya, at tatanungin ko kung maaari kang sumali. Sige, maaari kang sumali. Sige. Tumango si Lance. Pagkatapos ng hapunan, magkasamang pumunta sina Lance at Harleen sa isang dormitoryong gusali at pumasok sa isang dormitory room. Ang dormitory room na ito ay may 4 na salita na nakasulat sa pinto na Smallpox Alliance. Ate, ang headquarters ng Smallpox Alliance ang dorm mo, ha? Tanong ni Lance. Oo. Dorm mo, ha? Tanong ni Lance. Oo, 8 kapatid na babae mula sa aming dormitoryo ang bumuo ng isang alyansa sa kanilang sarili at ayaw makahanap ng lugar, kaya ginawa namin ang dormitoryo sa aming base ng alyansa. Sa alyansa, sabi ni Harleen, itinulak ang mga dormitoryo palayo. Sa oras na ito, may sumigaw mula sa loob ng dormitoryo, at ang isang babae ay natarante at kinuha ang telang tuwalya sa kanyang kama, tinakpan ang kanyang katawan, at pagkatapos ay sinabi, Harleen, bakit ka nagdala ng isang lalaki nang hindi sinasabi? Tayo. Pog. Lumingon si Lance, hindi sinasadyang nakita ni Lance ang katawan ng prutas ng isang babae, ngunit walang interes si Lance sa babaeng iyon, kung tutuusin, siya ay masyadong katamtaman ang hitsura. Miyaw, pasensya na, ito ang aking nakababatang kapatid, 12 taong gulang pa lang siya, ayos lang, hindi pa niya naiintindihan ang aspetong iyon ng mga bagay. Si Harleen ay abala sa pagpapaliwanag. Ang babaeng iyon ay tumingin kay Lance, talagang maliit pa ito, kalimutan mo na. Sabi ni Lance, ate, hindi ako papasok sa dormitoryo mo, maghihintay ako sa labas. Si Lance ay nakatayo sa koridor. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Harleen at nagsabi, kapatid, kinausap ko ang kapitan ng ating alyansa at sinabi niya na hindi ka angkop na sumali sa aming alyansa dahil napakaliit mo at napakababa ng iyong lakas, ikaw, hihilahin ang lahat pababa. Oh, okay lang. Walang pakialam na ngumiti si Lance. Kuya, bakit hindi ka bumuo ng sarili mong alyansa, tapos sasama kami ni ate sa alyansa mo? Sis, wag na, masasaktan mo ang kapatid mo ng ganyan. Sige, sis, hindi mo na ako kailangang alalahanin, alagaan mo ang sarili mo. Inilabas ni Harleen ang 2 immobilizing talismans mula sa kanyang dibdib at sinabing, Brother, kunin ang 2 immobilizing talismans na ito at gamitin ang mga ito kapag nakatagpo ka ng panganib. Ang 2 immobilizing talismans na ito ay sapat na malakas para hindi makakilos ang isang red rank 5 beast. Natarante si Lance, gaano kalakas ang isang red rank 5 magical beast? Paano naiiba ang mga beast sa pagitan ng malakas at mahina? Ang lakas ng mga mahiwagang hayop ay nakabatay sa laki ng kulay ng nukleus, mula sa mahina hanggang sa malakas, sila ay pula, orange, dilaw, berde, asul, at lila. Pulang grado, nakatumbas ng yugto ng ating pagpino ng katawan, at pulang baitang 5, nakatumbas ng ika-5 yugto ng pagdadalisay ng katawan. Naiintindihan mo sis, ikaw na mismo ang kumuha nitong 2 pang-aayos na anting-anting, hindi ko kailangan. Kuya, kailangan mong kunin ang mga ito para sa akin, paano kung magkaroon ka ng anumang panganib? Talagang hindi na kailangan, kahit na kailangan ko talaga ito, ako mismo ang kukuha nito. Nga pala, paano mo gustong makuha ang pang-aayos na anting-anting? Tanong ni Lance. Sinabi ni Harleen, ang aming Flying Cloud Sect, mayroon kaming mga immortal na magsasaka na dalubhasa sa pagpino ng anting-anting, at ang pagpino ng anting-anting ay isa ring propesyon, at ito ay napakapopular. Lahat ay maaaring gumamit ng mga magic core, o mga spirit stone o mga table task upang makipagpalitan ng mga anting-anting.
Lahat ng uri ng mga anting-anting ay magagamit, tulad ng immobilization talismans, retardation talismans, bewitchment talismans, at incineration talismans. May mga invisibility talismans, at iba pa at iba pa. Hindi ito katulad ng alchemy. Halos pareho, ang alchemy ay isa ring propesyon na nagbibigay daan sa iyo na gumawa ng lahat ng uri ng mga table task. Ang peel refining ay pangunahing naglalayong mapabuti ang cultivation, habang ang talisman refining ay pangunahing tumulong sa pagpatay sa mga kaaway. Kung mayroon kang fixing talisman, ito ay mas madaling pumatay ng mga demonyong halimaw kapag nasagasaan mo sila. Naiintindihan mo, ang talisman alchemy ay isang magandang propesyon. Sabi ni Lance. Nako, pero ang talisman refining at alchemy, hindi alam ng lahat kung paano ito gagawin, kailangan itong iturol ng isang tutor, at nangangailangan din ito ng napakataas na talento, na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Okay, kuya, kunin mo itong dalawang anting-anting. No need, ate, alis muna ako, halika hanapin mo ako pag may time ka. Mabilis na umalis si Lance sa dormitoryo ni Harleen. Dalawa lang ang fixation talisman ni Harleen na ginamit niya para iligtas ang kanyang buhay, ngunit dinala niya lahat ito kay Lance, ngunit sa kasamaang palad ay tumanggi si Lance. Umalis Lance sa dormitory area ni Harleen. Unang dumating si Lance upang magtago. Kinailangan ni Lance na matutunan ang ilan sa mga martial skill ng mga immortal na magsasaka, pati na rin ang mga lihim na pamamaraan, magic treasures at iba pa. Sa sandaling ito, maraming tao sa Tagwan, karamihan sa kanila ay nasuri pa lamang na makapasok sa Flying Cloud Sect. Ang Nine Stripes Palm. Dragon Feast. Nag-aapoy na palad. Si Lance ay nasa hideout, tumitingin sa Hanay at Hanay. Binaliktad ni Lance ang mga martial arts na ito at nalaman na talagang iba ang mga ito sa martial arts ng Mortal Realm. Ang martial arts sa Mortal Realm ay mayroon ding iba't ibang mga palm fist technique, ngunit ang palm fist technique sa Mortal Realm ay mga palm fist technique lang, habang ang martial arts dito sa Spiritual Realm ay talagang mas makapangyarihan. Hindi alam ni Lance kung aling martial skill ang nababagay sa kanya. Sa ngayon sa Tibet, ang ibang mga kabataan na kaka-assess pa lang ay katulad ni Lance at hindi alam kung aling martial skill ang pipiliin para magsanay. Gayunpaman, ang pinaghirapan ni Lance ay hindi kung alin ang dapat sanayin, ngunit ang katotohanan na para kay Lance, isang martial arts master sa Mortal Realm, lahat ng martial skills na ito ay parang mga librong pambata para sa mga bata sa kindergarten. Isang nakamamanghang sulyap si Lance at natutunan silang mabuti. Hindi na kinailangan ni Lance ng sulyap para sa nitong uri ng martial skill. Naglakad si Lance papunta sa entrance ng hideout, may isang elder ng Flying Cloud Sect sa entrance, walang nakakaalam kung anong level ang elder na ito, mukhang napakakaraniwan, responsibilidad niyang bantayan ang hideout araw-araw, at pagkatapos kung meron mang hindi niya naiintindihan, pwede rin siyang tanungin. Lumapit si Lance sa matandang ito at nagtanong, "Senior, maaari ko bang tanungin kung mayroon pang mas malakas na kasanayan sa militar dito?" Medyo katawa-tawa ang sinabi ng matandang iyon, "Bata, huwag kang may pusong mas mataas kaysa sa langit, ang martial skill sa balat na ito ay napakalalim kahit alin, bukod pa, kakatungtong mo pa lang sa ikalawang yugto ng katawan. Pagpino, at hindi ka makakapag-practice kahit na binigyan ka ng malalim na kasanayan sa militar." Huwag kang magalit senior, nagtatanong lang ako." Tumalikod si Lance at muling nagtago. Umiling ang matandang iyon at sinabing, ang mga kabataan ngayon, lahat sila ay may mga pusong mas mataas kaysa sa langit, at sa pagiging mababang loob, laging nais nilang makahanap ng malalim na kasanayan sa militar, hindi alam na hindi nila kayang magsanay ng mababang level martial skill. Ngayong tanghali, daan-daang tao na ang nagtatanong sa akin kung mayroon ba akong malalim na kasanayan sa martial, nakakalungkot. 1506. Bumalik si Lance upang muling magtago. Dahil walang sasabihin ang matandang iyon, si Lance mismo ang naghanap nito. Kailangan lang ni Lance na maghanap ng libro na hindi niya masanay sa isang sulyap, kung gayon ito ay dapat na malalim.
Hinanap ni Lance, at sa wakas sa isang sulok, nakita niya ang isang libro, na mukhang binaliktad din ito ng hindi mabilang na beses, at nakasulat, Shira 18 Blades. Shira 18 Blades. Binuksan ni Lance ang unang pahina. Sa unang pahina, may isang lalaking iginuhit, na may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay, na may markang linya sa ilalim, ito ang unang kutsilyo ng Shira. Sa ikalawang pahina, mayroon ding isang lalaki na may hawak na kutsilyo, at ang kanyang poster ay eksaktong kapareho ng unang pahina, na may markang linya sa ilalim, ito ang pangalawang kutsilyo ng Shira. Sa ikatlong pahina, mayroon ding isang lalaki, na ang tindig ay eksaktong kapareho ng unang dalawang pahina, tulad ng isang kopya, na may markang linya sa ibaba, ito ang ikatlong kutsilyo ng Shira. At pagkatapos ay patuloy na i-flip pababa muli, ang buong 18 pahina, ang bawat pahina ay eksaktong pareho, at walang ibang paglalarawan maliban sa eksaktong parehong pagpipinta at ang mga salita ay minarkahan ang unang ilang kutsilyo. Kung ito ay sino man, natatakot ako na isumpa ko, ito ba ay isang fucking martial art? Iisa lang ang pagpipinta na pag-uusapan, at ito ay eksaktong pareho, at wala pa itong nakasulat na paglalarawan. Gayunpaman, sa sandaling ito, iba ang ekspresyon ni Lance. Ang mga mata ni Lance ay nagliliyab habang nakatingin sa simpleng drawing, palihim na sinasabi, magandang saber technique, ito ay talagang isang mahusay na saber technique, hindi ko akalain na makakahanap ako ng martial skill na napakalalim. The 18 Blades of Shira, talagang isang talam. Ay mas nangingibabaw kaysa sa iba, first. Ang walang katapusang sword techniques ko sa Mortal Realm ay talagang maliit kumpara sa Shira 18 Blades na ito. Kung marinig ng mga tagalabas ang panloob na mga salita ni Lance, sila ay hindi makapagsalita. Ang Shira 18th Blade na ito ay binaligtad ng hindi kilalang bilang ng mga tao, ngunit sa sandaling binaliktad ito ng iba, ito ay parang isang ilustrasyon ng mga bata, hindi nila alam kung ano ang kanilang gustong ipahayag, huwag mag-isa kung saan magsisimulang mag-ensayo at itinapon na lamang ito. Si Lance naman, ay parang nakakita ng kayamanan. Marahil, ang ganitong uri ng lihim na libro, na talagang hindi na maintindihan ng karaniwang tao, ay mababasa lamang ng isang tulad ni Lance, na may mataas na antas ng pangunawa at nakarating sa matinding pundasyon ng martial arts. Kinuha ni Lance ang librong Shira 18 Blades at pumunta sa pintuan ng kublihan. "Senior, gusto kong magsanay ng isang ito," sabi ni Lance kasama ang Shira 18 Knives. "Ah, hindi ka nagkakamali?" Naguguluhang tanong ng matanda na iyon. Hindi ba ako pinapayagang pumili ng isang ito, dahil ito ay nagtatago, ibig sabihin ay maaari kong piliin ang isang ito, tsaka, ito ay hindi tulad ng isang ito ay hindi na turnover. Tumingin ang matandang iyon kay Lance at sinabing, "Sigurado ka ba?" "Oo naman. Anak, tinatanong kita, sigurado ka bang naiintindihan kung ano ito? Nababasa mo ba kung ano ito?" Sinabi ni Lance, "Mukhang napakalalim, hindi ko ito naiintindihan sa ngayon, kailangan kong pag-aralan pa ito ng kaunti." Ang Shira 18 Blades book na ito ay orihinal na bahagi ng Supreme Collection of the Flying Cloud Sect. Ilang taon na ba ito, walang nakakaalam sa ngayon, ngunit narinig ko na itong Shira 18 Blades ay nilikha ng hindi mabilang na taon na ang nakalipas ng isang napakalaking tao. Makapangyarihang tao na nagngangalang Wang Shira, itong Wang Shira, na minsang nang ibabaw sa mundong ito sa mahabang panahon, bago siya umakyat, nag-iwan siya ng isang lihim. Aklat, at inaangkin na sino mang magsagawa ng lihim na aklat na ito sa kanyang malaking tagumpay ay makakapagbukas ng kanyang kayamanan. Gayunpaman, walang makakaunawa sa lihim na aklat na iyon, at oo, ang maalamat na sikretong aklat na iyon ay ang Shira 18th Blade. Pagkatapos, ipinaglaban ng buong mundo ang lihim na aklat na ito, ngunit sa kasamaang palad, pagkatapos ng milyon-milyong taon ng pakikipaglaban, wala nang lumaban dahil naniniwala ang lahat na si Wang Shira ang sadyang niloloko ang lahat. Kaya nga, 10,000 taon na ang nakalilipas, kahit papaano, ang lihim na ito ang aklat ay nahulog sa mga kamay ng mga ninuno ng Feiyun Sect,
at itinago ng mga ninuno ng Feon sect itong Shira 18 Blades sa Supreme Collection, ngunit walang sino man ang makakaunawa nito kahit na itago ito sa loob ng 10,000 taon. Ang mga matatanda na ang Flying Cloud Sect ay nagkakaisang sumang-ayon na ang aklat na ito ay hindi karapat-dapat na itago sa Supreme Collection, at ang ilan sa kanila ay nag-isip pa na ang aklat ay dapat sunugin upang mailigtas ang mga naloloko sa hinaharap na henerasyon. Mga panlabas na alagad. Ang aklat na ito, ang Shira 18 Blades, ay talagang isang biro, isang larwang sinadyang lokohin ng Haring Shira na iyon hindi mabilang na taon na ang nakalilipas. At ang kanyang mga aksyon ay naging dahilan upang ang buong mundo ay masangkot sa isang labanan sa loob ng milyon-milyong taon. Ang aklat na ito, sa orihinal, ay itatapon na. Bata, gusto mo pang magsanay sa librong ito, sabihin mo sa akin, naiintindihan mo ba talaga, o gusto mo? Sinabi ni Lan sa kanyang puso na talagang nilayon niyang itapon ang napakagandang martial skill, napakamangmang. Gayunpaman, ang daigdig ng mga espiritu na ito ay may sapat na kakayahan, walang sino man ang nakakaunawa nito sa hindi mabilang na mga taon. Gayunpaman, inamin din ni Lance na isa talaga itong napakalalim at hindi maintindihan na sekretong libro, hindi sana mauunawaan ni Lance kung ano ang sinusubukan nitong ipahayag kung hindi niya naabot ang sukdulan sa Mortal Realm Martial Dao at sa kanyang pangunawa. Nang Taybak ay higit pa sa lahat. Tinitigan ng elder na iyon si Lance at sinabing, ito ba? Milyon-milyong taon ng mga sikreto na hindi pa naiintindihan ng sinuman, at sigurado kang mauunawaan mo ang mga ito. Sa sandaling ito, tiyak na hindi nasasabihin ni Lance na maiintindihan niya ito. Kung hindi, hindi alam ni Lance kung paano mamatay. Hindi inaasahan ni Lance na napakalaki ng aklat na ito, na naging sanhi ng hindi mabilang na mga tao na mag-away dahil dito, at nag-aalala rin ito sa isang maalamat na kayamanan ni Haring Shira. Sa makatuwid, hinding-hindi ito susunugan ni Lance. Si Lance ay abala sa pagsasabing, Senyor, ay. Ako ano? Ako, I don't really know what it means at all, basta, naisip ko lang na the more na hindi ko maintindihan, the more inscrutable it is, so I just wanted to study it. Idiot, ang hindi naiintindihan ng sino man sa hindi mabilang na mga taon ay matagal nang napatunayang isang biro upang lokohin ang mundo, kung hindi ay naghihintay na makita mo ito ngayon. Napakunot ng noo ang matanda. Oo, hinding-hindi ko na sinasadyang magkunwaring intindihin muli para mapatawa ang aking senyor. Ibinaba ni Lance ang kanyang ulo at sinabi. Sinabi ng matandang iyon, okay, hindi ikaw ang unang taong nagsabi na gusto mong magsanay nito, sa nakalipas na ilang daang taon, mayroong kahit libo-libong tao na nag-aakalang sila ay napakatalino at sapat na nalinlang sanayin mo ito, ngunit bilang isang resulta, lahat ng ito ay isang biro. May iba pang gustong mag-practice nito. Oo, at pinayagan ko siyang ibalik ito, at bilang resulta, sa loob ng kalahating buwan, lahat sila ay sapat na upang maibalik ito, walang kahihiyang humihingi ng ibang lihim na libro, kung gusto mo rin, maaari kong payagan. Ibalik mo ito, ngunit, hindi mo nais na ipagpalit ito sa isa pang lihim na libro. Si Lance ay abala na umiling, hindi, mas mabuting bawiin ko ito. Matapat na ibinalik ni Lance ang aklat na iyon sa orihinal nitong lugar. Ngumuso ang matandang iyon at hindi na nagsalita pa, na ikinakategorya si Lance bilang kapareho ng mga taong nagsisikap na magpanggap na makasarili sa lahat ng mga taon na ito. 1507. Alam ni Lance na ito ay isang bagay na napakahalaga, at ang kaunting pagkakamali ay masisira siya. Nagpasya si Lance na pupunta siya upang magtago, basahin ang aklat na ito ng palihim, at lihim na magsanay. Naniniwala si Lance na tiyak na may naghihintay na kayamanan sa kanya nang magsanay siya ng 18 talam ng Shire hanggang sa mahusay na tagumpay, dahil, hindi alam ng lahat na ang aklat ng Shire na ito ay totoo. Sa sandaling ito, dumating ang administrator ng itago. Nagmamadaling ibinaba ni Lance ang 18 Shire knife at nagkunwaring nagbabasa ng iba pang mga lihim ng martial arts. Ang tagapangasiwa ng Tibet ay lumapit kay Lance at kinuha ang 18 Shire knife.
Abalang tanong ni Lance, gusto mo rin bang magsanay nitong Shira 18 Knives? Napabuntong hininga ang administrator na iyon, anong practice, ang sabi lang ng elder ng book collection, itong Shira 18 Blades, sirain mo ng tuluyan, huwag mo nang itago para hindi na muling lokohin ang mga tao sa hinaharap. Masisira na talaga. Kalokohan, bakit ko pa aalisin, gusto mo bang kunin ng susunod na mayayabang na tulad mo ang librong ito at sabihin sa mga matatanda na gusto niyang magsanay nito? Pagkasabi niyon, kinuha ng administrator na iyon ang librong Shira 18 Knives at naglakad. Malayo. Medyo nabalisa si Lance at agad na sumunod. Nakita ko ang administrador na iyon na iniabot ang Shira ika-18 blade sa elder ng book collection at sinabing, Elder, kunin mo ito. Natanggap ng elder na iyon ang Shira 18th blade, pagkatapos ay tumingin sa libro at sinabing, panahon na para tapusin ang biro na ito na nangyayari sa loob ng 10 milyong taon. Pagkatapos sabihin iyon, ang isang invisible force field sa kamay ng elder na iyon ay gumalaw, at ang librong iyon ng Shira 18 Knives ay naging pulbos. Napatulala si Lance, nawasak ito ng ganoon lang. Isang beses pa lang ito napagmasdan ni Lance, at hindi pa nga niya ito pinag-aralan ng maayos. Gayunpaman, kahit na isang beses lang itong tiningnan ni Lance, sa mga hindi malilimutang kakayahan ni Lance, hindi magiging malaking problema ang ipagpatuloy ang pag-aaral nito, kaya lang hindi na ito kasing intuitive at magiging mas matrabaho. Sa ngayon, ito lang ang magagawa. Kinuha ni Lance ang isang random na libro sa bookshelf na tinatawag na Flame Palm, Martial Arts Secret Book, pagkatapos ay nagparehistro at umalis sa Tagwan. Bumalik si Lance sa kanyang dormitoryo at dumaan sa Flame Palm mula simula hanggang katapusan, pagkatapos ay nag-practice ng halos lahat ng ito. Ang Flame Palm na ito ay nahahati sa kabuoang 10 antas, na angkop para sa mga disipulo ng body tempering stage na matutunan at gamitin. Nagsanay na si Lance hanggang sa ika-10 layer sa isang kisap mata. Bang! Biglang nagbuga ng nagliliyab at matinding apoy ang palad ni Lance. Ito ang naglalagablab na Flame Palm, Walang imek si Lance, ngunit bagamat ang Flame Palm na ito ay simple para kay Lance, hindi ito simple para sa ibang mga peripheral na disciples, dahil lahat ng mga peripheral na disipulo ng Flying Cloud Sect ay kasalukuyang ang pagsasanay sa martial skill na ito ay hindi pa umabot sa ika-6 na antas. Tiningnan ito ni Lance ng isang beses at nag-practice hanggang sa ika-10 antas. Lihim na sinabi ni Lance, gusto ko talagang subukan at makita kung ano ang magiging epekto nito kapag isinama ko ang immortal chi ng aking katawan sa Flame Palm, makakahanap ako ng isang tao na susubukan ito sa ibang araw. Hindi na pinansin ni Lance ang Flame Palm at agad na umupo sa sahig, pumasok sa kanyang isipan, kung saan malinaw niyang naalala ang 18 larawan ng 18 kutsilyo ng Shira. Sinimulan ni Lance ang kanyang pag-aaral mula sa unang talam ng Shira. Ang Shira First Blade na ito ay magiging napakahirap para kay Lance, hindi na ito kasing simple ng Flame Palm. Sa katunayan, hindi alam ni Lance na may mga antas ng kasanayan sa militar sa mundo ng mga espiritu. Ang Flame Palm na iyon ngayon lang, at ang lahat ng mga lihim ng martial skill na nakatago, ay ang lahat ng pinakamababang grado, na karaniwang kilala bilang primary lower grade martial skills. Tulad ng para sa mas mataas na antas ng martial skills, natural na hindi sila maaaring maging bukas sa mga panlabas na disipulo. Siyempre, ang Shira 18th Blade ay isang aksidente, itinuring lamang itong basura dahil walang makakabasa nito. Sa katunayan, ang Shira 18 Blades, kung may maggrado dito, ay magiging isang heavenly tier martial skill. Ang mga kasanayan sa militar ay namarkahan mula sa mababa hanggang sa mataas, pangunahin, gitna, mataas, lupa, at makalangit na baitang. Ang heavenly tier ay ang pinakamataas na martial skill sa mundo ng mga espiritu. Gayunpaman, napakahirap magsanay ng heaven tier martial skills nang walang yuanying o kahit na mas mataas na cultivation. Pinag-aralan ito ni Lance sa loob ng isang buong araw, hanggang tanghali kinabukasan, hindi nagawa ni Lance ang unang saksak ng 18 Blades of Shira.
Kahit na naiintindihan ito ni Lance, hindi niya ito magawa dahil napakahirap nito. Masyado talagang mahirap mag-ensayo, kaya lang, ibaba muna natin itong Share 18 Knives at mag-practice mamaya, kung hindi, napakawalang kwenta ko nagugulin ang lahat ng oras ko dito ngayon, mas mabuting pagbutihin ko muna ang aking kaharian. Lumabas si Lance sa dormitoryo. Si Lance ay hindi pa nakakalakad ng maayos sa Flying Cloud Sec, at nagpas siyang maglakad-lakad muna sa Sec. Habang naglalakad si Lance, nakita niya ang isang grupo ng mga tao sa kanyang harapan, napakasigla. Umakyat si Lance. Kuya, para saan ito? Tanong ni Lance sa isang tao. Nag-assess ka lang sa Flying Cloud Sec kahapon, tama? Oo. Haha, then let me tell you, ito ang martial duel stage. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lance. Martial daw, syempre ito ay isang lugar upang labanan at lutisin ang mga salungatan. Sa sandaling ito, ang dalawang tao sa martial duel platform ay tinatawag na Luca at Baxter, at sila ay magsisimulang mag-duel. Kung sino ang matalo ay tutuperin ang pangako. Anong mga pangako? Sige, hindi ako gaanong interesadong sabihin sa'yo, kaya makinig ka sa sarili mo. Tumingin si Lance sa martial stage, sa sandaling ito, magkaharap na nakatayo sina Luca at Baxter, pareho silang handang pumunta. Tanging sinabi ni Luca, Baxter, kung matalo ka sa akin, huwag mo nang guluhin si Helena. Baxter snorted, kung matalo ka sa akin, huwag mo rin siyang guluhin, kung hindi, magiging bastos ako. Mabuti. Tumibok ang puso ni Lance, paano ito nauugnay kay Helena? Ngunit ito ay normal, si Helena ang pinakamagandang babae sa mga panlabas na disipulo ng Flying Cloud Sec, napakaraming tao ang maaaring nagkagusto sa kanya. Ang dalawa na nasa martial stage ngayon ay ang mga mas mabangis na tumutudyas kay Helena, at hindi rin sila ordinaryong tao. Halimbawa, ang tinatawag na Luca, noong tinasa niya ang Flying Cloud Sec noong nakaraang taon, pumasok siya sa Flying Cloud Sec na may ikatlong rango, at syempre, ang tinatawag na Baxter ay nirerango din sa nangungunang 10. Ngayon, sina Luca at Baxter, pareho na silang umabot sa ikalimang yugto ng body tempering, isang taon ang layo mula sa Inner Circle Disciple Assessment, kaya pareho silang mga henyo. Dalawang henyo ang duel dito, hindi nakakagulat na nagdulot ito ng kaguluhan. Sa sandaling ito, ang lalaking iyon, si Luca, ay tumingin sa kaharap na Baxter at sa loob-loob na bamulong, idiot, nakikipag-duel pa rin sa akin, naabot ko na ang ika-6 na yugto ng body tempering, at iniisip mo pa rin na ako ay isa lamang. Sa ika-5 yugto ng body tempering. Ay pupu, pagkatapos kitang bugbugin, i-aanunsyo ko sa publiko na naabot ko na ang ika-6 na yugto ng body tempering, at pagkatapos ay magyaya ang buong lugar para sa akin, at bakas mapapahanga si Helena sa akin at itatapon ang sarili sa aking awa at hahayaan akong magulo, hahaha. Begin. Biglang sumigaw ang isang lalaki. Pagkatapos, agad na inatake ni Baxter si Luca. 1508. Maalikabok na palad. Flying Dragon Fist. Biglang nag-aaway ang dalawa. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, biglang samuka ng dugo si Baxter at lumipad palabas ng martial stage. Anong nangyari? Nagulat ang mga tao. Ang natitirang mga ibon, na lumipad na sa entablado, ay abala sa pag-akyat at nagsasabing, paano nangyari ito? Sa sandaling ito, tumawa si Luca sa entablado, hahaha, Baxter, pakinggan mo akong mabuti, ako, si Luca, ay tumuntong na sa ika-6 na yugto ng body tempering. Ano? Umakyat ka na sa ika-6 na yugto ng body tempering. Hindi, imposible iyon, sa lahat ng mga panlabas na disipulo, 3 lang sa kanila ang nakatuntong sa ika-6 na yugto ng body tempering, walang paraan na makatuntong ka sa ika-6. Yugto ng body tempering. Hindi ito matanggap ng Baxter na iyon at sinabing. Bumantong hininga si Luca sa entablado, noong nakaraan, 3 lang ang nakatuntong sa ika-6 na yugto ng body tempering, ngunit mula ngayon, hindi na 3, kundi 4.
Ako, si Luca, ay sa ika-6 na yugto ng body tempering at may 1 taon pa bago ang Inner Circle Disciple Assessment, at naabot ko na ang ika-6 na yugto ng body tempering, kaya kahit na lumahok ako sa assessment sa ngayon, ako would be able to pass it 100%, hahaha. Baxter, kahit karapat-dapat kang magnakaw ng babae sa akin. Hindi. Mukhang bigo si Baxter, pareho silang 16 na taong gulang at nagsimula na ang kanilang pag-iibigan, pagkatapos ay umibig sila kay Helena. Gayunpaman, nakapasok na si Lucas sa ika-6 na yugto ng body refining at Baxter nadama na hindi na siya karapat-dapat na makipagkompetensya kay Luca para sa Helena. Baxter, mula ngayon, kung maglakas loob kang habulin muli si Helena, kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos, ham. Bamantong hininga si Luca ng may pagmamalaki. Si Lance ay nasa entablado, sa loob-loob na nagsasabing, "It actually concerns my sister," sabi ng kapatid ko dati na ayaw niyang umibig at laging naiistorbo, kaya ang bagal niyang mag-cultivate, parang may kailangan akong gawin. Para sa aking kapatid na babae ngayon. Ang Luca na ito ay walang kapantay para sa akin, ngunit hindi ako maaaring magpakita ng masyadong maliwanag. Kung mapapansin ng mga tao ang walang kamatayang enerhiya sa aking katawan, tiyak na magdudulot ako ng gulo. Tahimik na lumapit si Lance sa isang sulok, namilipit ang katawan ni Lance, ang kanyang taas ay agad na tumangkad ng 10 sentimetro, at ang mukha ni Lance ay nagbago din ng hitsura. Natuto si Lance ng disguise sa mortal na mundo, maaari pa siyang maging isang babae, kaya hindi ito mahirap para kay Lance. Matapos maging handa si Lance, bumalik siya sa martial arena. Naghiwa-hiwalay na ang martial fighting arena. Sumigaw si Lance, "Teka! Pog!" Lumingon ang lahat at tumingin kay Lance, at napagtanto ng lahat na ito ay isang lalaki na may maskara sa mukha. Anong lalaki? Bakit nakapiring? Ano ang gusto mo? Malakas na tanong ni Luca. Sinabi ni Lance, "Luca ang pangalan mo." "Oo. Ako si Luca." "Mabuti, Luca, pakibigay agad ako sa martial stage." "Ano? Kilala ba kita? May problema ka sa akin." "Luca, balita ko hinahabol mo si Helena." "Tama, paano?" "Tama, sundan mo ako sa martial stage, kapag natalo ka, huwag kang lalayo ng kalahating hakbang malapit sa Helena, kung hindi, bubugbugin kita." "Hahaha, ang yabang mo, sino ka ba? Hindi mo deserve na makita ang mukha ko. Hinahanap ang kamatayan." Si Luca ay sumugod sa galit. Tinampol ni Lance ang kanyang palad, at sa isang segundo, nagliliyab na apoy ang lumabas sa kamay ni Lance. Wow! Isang alon ng init ang pumasok. Agad na sumigaw ang isang tao sa pinangyarihan, flame palm, ginagamit niya ang flame palm, at na-practice niya ito hanggang sa ika-6 na antas. Mga langit, lahat ng mga panlabas na disipulo ng buong Flying Cloud Sect, may nag-practice sa wakas hanggang sa ika-6 na antas. Magsalita. Ang taong nagsasanay ng flame palm ay isa ring practitioner ng martial art na ito, kaya naman alam na alam niya ito. Ang palad ni Lance ngayon ay talagang isang paglipat ng ika-6 na antas ng flame palm, na tinatawag na flame tongue. Ang lahat ay abala sa pagtingin kay Luca, nakita lamang si Luca na bumagsak sa lupa, ang kanyang damit, buhok, lahat ay nasunog, ang balat ay nasunog din, ang buong tao ay nakahiga sa lupa na parang itim na uling nanginginig. Wow! Nagulat ang lahat sa eksena. Umakyat si Lance at tinapakan ang nasunog na itim na ulo at mukha ni Luca at sinabing, "Luca, kung maglakas loob kang asarin si Helena muli, lilipulin kita, sana maalala mo ang lesson na ito, umalis ka na." Pagkatapos sabihin iyon, sinipa rin ni Lance si Luca. Lumipad palayo si Luca nang may sumigaw. Maraming tao sa eksena ang tumingin kay Lance nang may pagtataka. Ngumuso si Lance at tumalikod na para umalis, nang magtanong ang isang lalaki, "Kuya, sino ka?" "Windlight Cloud." "Windlight Clouds." Tahimik na naalala ng lahat ang pangalan.
Nang dumating si Lance sa isang bakanting lugar, abala siya sa paggamit ng bone reduction technique para ibalik ang kanyang katawan at mukha. Pagkatapos ay bumalik si Lance sa Tibet. Pagkatapos ay tiningnan ni Lance kung may iba pang mga libro sa Tagwan. Halimbawa, alchemy ng mga tabletas at talismans. Naisip ni Lance na mahusay din ang paggawa ng alchemy at anting-anting kung matututo lang sila. Hinanap ni Lance ang napakalaking koleksyon at nakahanap nga ng mga libro sa paggawa ng alchemy at anting-anting. Kinuha ni Lance ang isang libro na tinatawag na Foundation of Talisman Alchemy at sinimulan itong basahin. Pagkatapos magbasa ng kalahating oras, natapos ni Lance ang libro at naghanap si Lance ng iba pang mga librong may kinalaman sa anting-anting. Sa ganitong paraan, si Lance ay nakababad sa balat ng isang buong araw hanggang sa oras na upang isara ang pinto sa dilim. Sa buong araw na ito, nagbasa si Lance ng hindi bababa sa 20 aklat na may kaugnayan sa pagpino ng anting-anting. Medyo alam ni Lance ang tungkol sa pagdadalisay ng anting-anting. Tulad ng alchemy, ang talisman alchemy ay mayroon ding mga grado, pangunahin na nahahati sa una, pangalawa, pangatlo, ika-4, ika-5, ika-6, ika-7, ika-8, at ika-9 na baitang. Kung mas malakas ang anting-anting na ginawa ng isang alchemist, mas magiging epektibo ito. Kaya lang, napakahirap na pinuhin ang isang anting-anting, at ang tunay na makapangyarihang mga alchemist ng anting-anting, ang anting-anting na kanilang pinino ay umabot sa isang hindi nakikitang estado. Halimbawa, kumuha sila ng isang anting-anting na brush at gumawa ng isang hindi nasasalat na anting-anting na may ilang mga hampas ng hangin, at tapos, hindi pa nila alam kung paano namatay ang kalaban nila. Gayunpaman, ang antas na ito ng mga alchemist ng anting-anting, ang patriarch ng Phaeon sect ay malamang na hindi pa nakakita ng isa. Bumalik si Lance sa kanyang kwarto at agad na nagsimulang gumuhit ng anting-anting mismo. Nakahanap si Lance ng manok at gumamit ng dugo ng manok para iguhit ang anting-anting. Hindi nagtagal, gumuhit ang isang anting-anting. Ang anting-anting na ito ang pinakasimple, iginuhit din ito ni Lance ayon sa pattern sa aklat, sinubukan ito ni Lance, inihagis ang fu, itinuro ang kanyang kamay, at sumigaw gamit ang kanyang bibig, paso. Pow! Walang kwenta. Nabigo si Lance sa unang pagkakataon na iginuhit niya ang anting-anting. Anong nangyayari? Na-drawing ko na ito ng eksakto ayon sa pattern sa libro mahirap ba talaga? O, napakamura ba ng dugo ng manok? Damn, papatay ako ng dugo ng hayop para mabunot ang anting-anting sa ibang araw. Alam ni Lance na kapag mas mataas ang ginamit na dugo, natural na magiging mas malakas ang iginuhit na anting-anting. Si Lance ay naligo at natulog. Sa sandaling ito, sa isang dormitoryo ng mga babae. Helena, narinig mo ba iyon? Kaninang umaga, may bumugbog kay Luca hanggang sa mapahamak sa isang galaw lang. Sabi ng isa sa mga kasama sa kwarto ni Helena. 1509. Hindi naman. Si Luca ay hindi isang ordinaryong tao, kami ang pinakamataas na ranggo na panlabas na disipulo sa taong ito. Kahit na ang aming kapitan ay hindi talaga katugma kay Luca, sino ang maaaring lumpo kay Luca sa isang galaw? Talaga, ang buong panlabas na bilog ng disipulo, kumalat na, ngunit, ang taong iyon ay nakatikip ang kanyang mukha, walang nakakita sa kanyang tunay na mukha, ngunit, ayon sa mga tao sa eksena, ang taong iyon ay nagbigay ng kanyang pangalan bilang Wind Lightning, at gayon din, ang taong iyon ay mukhang medyo maikli, mga 1.6 metro lamang. 1 metro 6, napakaikli. Hindi nakaimik si Helena. Oo nga, hindi ko pa naririnig ang wind lightning na ito dati, parang lagi siyang tahimik, siguro may inferiority complex siya dahil sa tangkad niya, kaya hindi siya naglakas loob na umamin sa iyo, tahimik lang siyang crush. On you behind the scenes. Ngayon, nakita ko sina Luca at Baxter, dalawang magkaribal na nagdol sa martial arts platform, kaya naman hindi niya napigilan, kaya lumabas siya na nakamaskara at binugbog si Luca. Sabi ng mga kasama sa kwarto. Secretly in love with me. Sinong nagsabi niyan?
Helena rolled his eyes. Siyempre galing sa lahat, narinig ko rin sa lahat na ang wind lightning na iyon, hindi lang mababa ang self-esteem dahil sa height niya, pero medyo introvert din siya. Helena, napakalakas ng wind lightning na iyon, kung magkakaroon siya ng lakas ng loob na habulin mo, sasabihin mo ba? Hindi nakaimik si Helena, bakit ko sasabihing oo? Oo. Mas maikli ang ulo niya sa'yo, paano mo magugustuhan, tsaka, kaso ang pangit niya. Speechless, hindi naman yun ang sinasabi kong oo, ayokong umibig ng maaga, alam mo ba? Maagang pag-ibig lang hanggang 30 ka, at 16 pa lang ako, kaya mas maaga pa. Sinabi ni Helena, hindi masyadong inisip ito ni Helena, kahit na sino ang gumawa ng kung ano para sa kanya, hindi siya matitinag. Hindi maiwasang isipin ni Lance ang kanyang nakababatang kapatid, sa loob-loob niyang sinabi, hindi ko alam kung ano na ang kalagayan ng kapatid ko ngayon, 2 araw na mula nang makita ko siya, bigla ko siyang na-miss ng sobra. Bukas ko, papasok ako sa True Beast Forest kasama ang team ko, paano kung hahanapin ang kapatid ko ngayong gabi? Agad na sinabi ni Helena sa mga tao sa kanyang dormitoryo, mga kapatid, hahanapin ko ang aking kapatid. Helena, gabi na at hinahanap mo pa ang iyong kapatid, kailangan mong umalis bukas ng maaga sa True Beast Forest. Sabi ng kapitan. Wala akong balak bumalik na stay tonight Ano? Saka saan ka titira? Siyempre pupunta ako sa kapatid ko, pang-10 ang kapatid ko sa assessment ngayong taon at may kanya-kanyang hiwalay na single room. Helena, pero lalaki ang kapatid mo. 12 years old pa lang ang kapatid ko, bata pa lang, ano bang kinakatakutan mo, sige, alis na ako. Sabi ni Helena at umalis. Nakatulog lang si Lance, iniisip pa rin ang tungkol sa anting-anting na pinipino sa kanyang isipan, pagkatapos ay nakarinig siya ng katok sa pinto. Sino te? Kuya, ate Ang matamis na boses ni Helena ay nanggaling sa labas. Nagulat si Lance, si Helena iyon, anong ginagawa niya dito ng gabing-gabi? Dito kaya siya matutulog ngayong gabi? Bagamat ito ay isang solong silid, si Lance ay mayroon lamang isang maliit na bungalow at isang kama lamang, kaya kung mananatili siya rito ngayong gabi, hindi ba't kailangan niya matulog muli ng magkasama, tulad ng dati sa bahay ng magsasaka? Bagamat medyo kakaiba si Lance sa loob, sa ilang kadahilanan, naalala ni Lance ang mga araw na iyon sa bahay ng magsasaka, natutulog kasama ang kanyang kapatid na babae sa isang yakap sa gabi, na parang medyo gusto niya ang pakiramdam na ito. Lihim na sinabi ni Lance, si Helena ay anak ni fifth uncle, hindi ko siya lapastanganan, paano ko magagawa iyon? Hindi na kami muling matutulog na magkasama ngayon, hindi kailanman. Binuksan ni Lance ang pinto ng silid. Si Helena talaga ang nasa pintuan. Nagulat si Helena at binigyan ng matinding halik sa mukha ni Lance at sinabing, Kuya, na-miss mo ba ang iyong kapatid sa nakalipas na 2 araw ate, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi makakapunta ang kapatid ko? Pero huli na ngayon. Nami-miss na kasi ni sister ang kapatid niya, at bukas ay papasok na si sister sa True Beast Forest kasama ang mga teammates ko, kaya hindi ko napigil ang puntahan ka. Ate, natatakot ka bang may mangyari? Hindi naman masama iyon, okay? Anyway, napakagandang makita ang aking kapatid, halika, sabihin mo sa iyong kapatid na babae kung paano mo ginugol ang huling 2 araw. Sabi ni Lance na niyakap si Lance. Nitong nakaraang 2 araw, ang ginawa ko lang ay magtago at magbasa. Nga pala, anong martial art ang pinili mong isagawa? Kadalasan, hindi alam ng mga taong kakapasok lang sa Flying Cloud Sect kung anong martial skills ang dapat gawin. Nag-isip sandali si Lance at sinabing, hindi ko pa ito pinipili. Haha. Alam kong hindi ka pa nakakapili, normal lang ito, lahat ng tao ay mangangailangan ng 10 araw at kalahating buwan para malaman kung anong martial skill ang angkop nilang i-practice. Ayos lang, take your time to choose, you must find the one na pinakaangkop sa iyo.
Tanging ang pinakanababagay sa iyo ang makakapagbigay ng pinakamalakas na kapangyarihan, at sa loob lamang ng 2 taon kapag nasuri ang mga disipulo sa loob ng bilog ay magagawa mong talunin ang iyong kalaban. Oh, mabuti. Anong klaseng martial skill ang ginagawa mo, ate? Tanong ni Lance. Ako nagpa-practice ako ng Flying Flower Palm. Flying Flower Palm. Tila nagtatago si Lance sa pagbabasa nitong libro ng martial arts. Ang Flying Flower Palm ay nahahati din sa 10 layer. Habang tumatagal, mas mahirap magsanay. Siyempre, ito ay para sa karaniwang tao, ngunit para kay Lance, lahat ito ay antas ng kindergarten. Ilang level na ba ang na-practice ni ate? Sinabi ni Helena, nagsanay lang ako hanggang sa 3 antas. Medyo hindi nakaimik si Lance, napakababa ng level, nagsasanay lang hanggang sa 3 antas. Sister Ken, cheer up la. Sige, alam ni ate, gabi na, matulog ka na. Teka ate, hindi ka na bababalik. Why go back so late also? Ang layo naman, kalahating oras pa para bumalik, so my sister is staying here tonight. Ito ay hindi tulad ng hindi mo natulog sa iyong kapatid na babae bago, talaga, kung talagang hindi ka naaawa sa kanya, pagkatapos ay siya ay bumalik. Helena bumulwak. Okay. Walang magawang tumango si Lance. Sa oras na ito, biglang nanlumos si Lance at sinabing, nakalimutan kong dalhin ang aking pijama. Hindi nakaimik si Lance at sinabing, pagkatapos ay bumalik ka. Kalimutan mo na, hindi na ako babalik. Pero hindi tulad ng hindi mo dinala ang iyong pijama. Nagalit si Helena, ang mga bata ay hindi nagtatanong ng napakaraming tanong, ano ang alam mo tungkol sa mga pijama, sige, hipan ang mga ilaw. Pagkatapos sabihin iyon, pinatay ni Helena ang mga ilaw sa bahay, at nagdilim ang bahay. Gayunpaman, kung gaano kalakas ang mga mata ni Lance, nakakakita siya ng malinaw sa dilim, mas anay na si Lance sa night vision na ito sa mortal realm, kahit na ito ay hindi gaanong malinaw kaysa sa mortal realm, nakakakita pa rin siya ng malinaw. Nakita ni Lance na hinubad ni Helena ang kanyang Amerikana, naiwan lamang ang mga malapit, at pagkatapos ay umakyat. Naisip ni Helena na hindi nakakakita si Lance, kaya hindi niya ito sineryoso. Ngunit nakita ito ni Lance, at hindi alam ni Lance kung ano ang gagawin, kung sasabihin ba ito o hindi. Kuya, matulog ka na. Sa pugad, niyakap ni Helena si Lance, naamoy muli ni Lance ang nakakaakit na halimuyak ng katawan sa katawan ni Helena, napakasarap sa pakiramdam ni Lance, na para bang ninanamnam niya ang ganitong uri ng amoy ng babae sa loob. Tungkol naman sa hindi pantay na iyon. Pakiramdam sa katawan ni Helena, ito ay mas matindi kaysa sa huling pagkakataon. Talagang nag-aalala si Lance na kung magpapatuloy ito, siya ay mabubuo ng wala sa panahon. 15:10. Ate, may humahabol ba sa iyo na nagngangalang Luca? Hindi pinahintulutan ni Lance ang kanyang sarili na mag-isip, abala siya sa paghahanap ng paksang itatanong kay Helena. Oo. Ang Luca na iyon ay ang taon natin, napakalakas, nabalitaan kong umabot na siya sa ika-6 na yugto ng body tempering ngayon, ngunit siya ay binugbog ng isang tinatawag na wind lightning ngayon, sa palagay ko ay hindi siya maglalakas loob na habulin. Sa hinaharap at ang ilan sa iba pang maliliit na langaw ay hindi maglalakas loob na guluhin ang aking kapatid na babae. Nga pala, salamat sa taong iyon na nagngangalang wind lightning. Well, buti naman, nakakapag-cultivate si ate. Sabi ni Lance, syempre hindi narinig ni Helena ang sinasabi ni Lance. Pagkatapos ng isang gabing katahimikan, maagang umalis si Helena kinaumagahan. Ate, mag-ingat ka. Utos ni Lance. Well, don't worry. Ipagtatanggol ni ate ang sarili niya, kung maraming magic core ang hahanapin ni ate this time, kapalit ng spirit stone ay ipapamahagi ni ate sa iyo. Biglang naantig si Lance, batid na ang walang kamatayang yaman ay nakuha sa buhay ng isang tao para sa sinumang immortal, talagang handang ibahagi ni Helena ang mga spirit stone na nakuha niya kay Lance. Sige,
Alis na si ate, wala si ate kuya magsipag ka na oh. Ate, kailan ka babalik? Si Lance ay abala sa pagtatanong. Ito, I can't say for sure la. It's about 10 days to half a month, o baka mas matagal pa. Magtatagal yan. Ayos lang la, huwag na nating pag-usapan, kailangan ko nang umalis, para hindi na nila ako hintayin. Nagmamadaling umalis si Helena. Nang makita ni Lance ang pag-alis ni Helena, palagi siyang nakakaramdam ng mahinang kalungkutan sa loob, si Lance ay biglang nag-alala, ang pagpunta sa True Beast Forest upang manghuli ng mga hayop ay tiyak na isang krisis, walang sino man ang nang-ahas na sabihin na wala. Maging aksidente, natakot si Lance, masamang senyales ba ito, maaaring ang kanyang kapatid na babae ay talagang hindi na babalik. Si Lance sa sandaling ito, iniisip ang mga kamag-anak niya sa mortal na kaharian, sa huli, ang langit ay hindi tulad ng walang awa na hayaan silang iwan siya, hanggang ngayon siya ay nag-iisa at walang magawa, mahirap magkaroon ng isang kapatid na babae sa mundo ng mga espiritu na napakabuti sa kanya, kung ang langit ay kinuha siya ng napakalupit, kung gayon paano si Damon tanggapin ito ni Lance? Hindi, ate. Si Lance ay abala sa paghabol sa tarangkahan at sumisigaw, ngunit si Helena ay nawala na ng walang bakas, na para bang hindi siya umiral. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin, sa buhay na ito, hindi ko hahayaang iwan ako ng sinuman sa mga miyembro ng aking pamilya, hindi ko nahahayaang mangyari muli ang nangyari sa mortal na kaharian. Walang sinuman ang papayagang saktan ang kapatid ko. Tila nakagawa ng desisyon si Lance. Go! Susundan ko sila sa True Beast Forest at poprotektahan ang kapatid ko, hinding-hindi siya hahayaang malagay sa anumang panganib. Tama, nagdesisyon si Lance. Bumalik si Lance sa bahay at agad na gumamit ng bone reduction technique para taasan ng 10 sentimetro ang kanyang taas, parang 1 metro ang taas niya, kasabay nito, ginamit din ni Lance ang disguise technique para mabago ang kanyang mukha, si Lance naman. He want to stand out too much, kaya nagmukhang ordinaryo ang kanyang binago na mukha, hindi naman ito related sa pagiging gwapo. Pagkatapos, agad na pumunta si Lance sa lugar ng dormitoryo ni Helena. Sa sandaling ito, sa pasukan ng lugar ng dormitoryo ng Helena, 7 babae ang tila handa sa anumang bagay at naghihintay ng isang tao. Bakit hindi pa dumarating si Helena? Tama, ang tagal na nitong hinihintay. Sabi ng isa sa pinakamalakas na babae, sige, stop nagging, waiting won't kill you. By the way, naihanda mo na ba ang lahat ng kailangan mong ihanda? Captain, handa na ang lahat ng uri ng defensive charms at mga bagay na kakailanganin mo para sa field accommodation. Suriin mo ulit. Ito ay isang bagay na hindi kayang tiisin ang anumang pagkabalisa. Sabi ng babaeng iyon sa ikalimang yugto ng pagpino ng katawan. Mabuti. Sa sandaling iyon, tumakbo si Helena mula sa malayo. Sorry, medyo natagalan ako sa pagbabalik. Ang babaeng kapitan ng ikalimang yugto ng body refining ay nagsabi, Helena, magmadaling bumalik at maghanda, at umalis ka agad. Okay. Si Helena ay nag-iisang bumalik sa dormitoryo, naghanda, kumuha ng ilang bagay, at pagkatapos ay dumating sa gate, at ang grupo ng 8 tao ay handa nang umalis. Umalis ka na. Sabi ng babaeng kapitan. Nang maghahanda na silang 8 sa pag-alis. Isang boses mula sa likuran nila ang nagsabi, sandali. Lumingon ang 8 babae, at nakita ko ang isang pandak na lalaki na may maskara sa mukha. And you are. Natigilan ang lahat. Tama, ang taong ito ay eksakto kung sino si Lance, at si Lance ay nagpasya sa sandaling iyon na gusto niyang sundan ang kanyang kapatid sa True Beast Forest, at gusto niyang protektahan siya. Sabi ni Lance, nagtataka ako kung makakasama ko kayo. Sinabi ng babaeng kapitan na iyon, maaari bang ikaw ang tumalo sa wind lightning ni Luca na nabalitaan kahapon? Eksakto. Wow! Ang ilang mga batang babae sa paligid ng Helena ay nagulat na ito ay wind lightning.
Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mukha ni Helena ay medyo alanganin. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay nagsabi na ang Wind Lightning ay lihim na umiibig sa kanya, kaya naman binugbog niya si Luca at sinabihan itong huwag nang guluhin pa siya, kaya tiyak na magagawa ni Helena. Tiyak as calm as the other sisters who had nothing to do with it. Ang babaeng kapitan na iyon ay tumingin kay Helena at nagtanong, Helena, ano sa palagay mo? Sinabi ni Helena, Lance, sa tingin ko mas mabuti kung hindi na lang. Gayunpaman, ang iba pang mga babae ay abala sa pagsasabing, Helena, bakit hindi tayo? Siya ay isang tao na ang lakas ay mas malaki kaysa kay Luca, kung siya ay makakasama natin, hindi ba mas ligtas para sa atin sa True Beast Forest? Yung tumawag tama sila, I think it's better to let Wind Lightning join. Si Helena ay walang magawa, kahit na ang Wind Light Cloud ay narinig na napakalakas, si Helena ay hindi natutokso, kung siya ay sumunod sa kanyang sarili sa paglalakbay na ito, hindi ba siya ay ginigipit niya araw-araw, kung gayon, ano ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng mga taong iyon mula kay Luca? Female Team Light Cloud, may itatanong muna ako sa iyo. Sabihin mo, bakit gusto mong sumama sa amin sa True Beast Forest? I want you to be honest with me. Tumingin si Lance kay Helena at sinabing, protektahan siya. Wow! Nagsimula ang ilan pang mga babae, habang si Helena ay mukhang nalulumbay. Idinagdag ng babaeng kapitan, ngunit kami, Helena, ay walang anumang pagmamahal sa iyo sa hitsura niya. Sinabi ni Lance, ang layunin ko ay protektahan lang siya, mangyaring huwag masyadong isipin iyon, hindi ko siya gusto o gusto ko siyang makuha, gusto ko lang siyang protektahan, siya ang aking pamilya, tretuhin ninyo. For as my sister, or sister alright. You guys also don't worry, hindi ko siya guguluhin. Huminga si Helena, ayaw kong protektahan ka. Hindi umimik si Lance, nakatingin kay Helena, sinabi niya sa loob-loob, Ate, pasensya na, patawarin mo ako sa hindi ko na ipaalam sa iyo ang tunay kong pagkatao, magagamit ko lang ang pagkakakilanlan na ito para protektahan ka, may hinding-hindi na ako hahayaang iwan pa ako ni kuya ng kahit sino sa mga kamag-anak ko. Tumango ang babaeng kapitan at sinabing, mabuti, kung gayon, maaari kang sumama sa amin sa True Beast Forest. Oh,